teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. One more time. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Good morning, good morning. Naku, nakakatuwa po. Another Saturday, another kwentuhan. At siyempre, kami po ay natutuwa sa mga feedback ninyo na kayo po ay nami-ministeran at talagang laging pinanonood ang awit ng pag-ibig. And this again, for the glory of God. At siyempre, may bago na naman akong kasama ngayon, mother and daughter. Ayan, ako. And we will discover more of their lives in relation to Jesus Christ. Pero bago tayo dumating dyan, manalangin muna tayo. Ama, muli, maraming salamat po sa mga pagkakataong tulad nito kung saan kami ginagamit nyo upang iyong pangalan ay mabantog, makilala, at malaman ang mga kamanghamanghang gawa mo sa mga taong nagtitiwala at handang umasa sa iyo. Samahan niyo po kami muli sa umagang ito. Kayo po ang manguna sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Mangusap po kayo sa pamamagitan namin. At muli po,
To God be the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Ayan, good morning po. At sa umagang ito, ang kasama ko ay, siyempre, kilalang-kilala natin ay ang sister wife ni Brother Sandy na Sister Rina at ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Favorite daughter niya kasi isa lang. Okay. Sister Bea. So, bati mo na, Sister Rina. Thank you, Lord. Good morning sa lahat po ng mga nanonood, sa kanila pong mga tahanan. At binabati ko po ang aking asawa, Brother Sandy, ang aming anak na si Seth, si Lola, ang mami ko po, Sister Feli, at mga taga-East na nanonood po dito. At sa lahat ng Comfy family. Ayan, Good morning po. Thank you, Lord. Sister Bea. Ano po, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat po ng nanonood. Marami mo na po siyang binati. Si Seth po. Hi, Seth. Thank you sa pagpapaunlak ninyo sa invitation sa awit ng pag-ibig. Ano. Sabi ko nga lagi sa mga pag nag-uumpisa lagi, kwentuhan lang to ha. So, magsisimula tayo ng kwento. Something struck me during the early years ng aming, kami, mga manggagawa and nung mag-asawa nga si Brother Sandy. Si Sister Rina, hindi namin maalala exact statement mo, pero sa akin ang naalala ko is ano pa man ang mangyari, maging manggagawa ka. Can you, parang, ba't mo nasabi yun at that point? Kasi po doon sa, syempre yung mga natututunan natin, nagsimula din po kasi ako sa young professional, youth and young professional, nung mga panahon na yun, sa Greenbelt pa. So syempre yung turo po sa atin na pag tayo ay pipili na mapapang-asawa, syempre dapat ay Kristiyano. Ang ibinigay po ni Lord sa akin ay si Minister Sandy po, na at that time, siya po ay manggagawa na ni Lord. Ako naman po at that time, nagtatrabaho na po ako kasi working student po ako hanggang sa nagkakilala nga po kami. Nagtatrabaho talaga po ako. Hindi po ako full-time, but yung mga parents ko po, Sister Feli at saka si Brother Ben, mga manggagawa na po sila ni Lord. Kaya na-expose na ako sa ganoong buhay na talagang umaasa kay Lord by faith, even our studies po noon pa, talagang ang aming buhay ay talagang iniasa namin sa aming Panginoon. Pero Kaya, ano yung dahilan? What motivated you to say na basta ano pa man ang mangyari? More or less yun ang nakuha ko na ano pa man mangyari, ano man ang daanan natin, mananatili kang full-time. Apo. Kasi po from the start nga po na alam ko na ilang beses kong pinag-pray kung si Brother Sandy ba ang dapat para sa akin. So alam ko po na siya yung ibinigay ni Lord. Kaya inaccept ko na po yun. At that time na nakilala ko siya, full-time worker na siya. Kaya para po sa akin, hindi dapat pumabago yon. Dapat magpatuloy iyon. Kaya sabi ko, manatili ka sa paglilingkod mo kay Lord, although ako hindi full-time, pero dyan ka tinawag, susuportahan ka namin. At that time, ako pa lang. So, inalaw ko po na siya ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon hanggang sa nagka-family na po kami. Napakalaking bagay po no, sa isang manggagawa. No, kagaya namin na wala naman may pagmamalaking sabi mong ganitong mga malalaking sweldo or anything. But for you to make that commitment that no matter what happens, you stick to your calling. And napakalaking bagay po itong sabihin na natin sa isang asawang babae o sa asawang lalaki na ibibigay yung buong suporta. And hanggang ngayon, ito, no, walang pagsisisi kasi napakaganda na naging bunga, 2 anak na, naku, parehong mababait at parehong matatalino. No? So, fast forward, in summary lang, kumbaga, sino ka ngayon after you went through all this? Hindi mo na kailangan daanan yung mga ano. Pero ano na yung, sino na si Sister Rina ngayon? After you went through that and after you said na, okay, no matter, napakadaling sabihin, pero hindi na, hindi madali. Masasabi ko po na I am a better person now. In what sense? Lumago po ako spiritually. Hindi ko po sinasabi na wala pong mga challenges sa buhay namin as a family, as a married life, sa married life po namin. Pero, alam mo yun, yung nag-mature ka na. Ano na-discover mo? Kasi very generic yung mature. No? Yung, ano na-discover mo kay Rina pagkatapos mong daanan yun? Ano ka ngayon? Ay, more specific ka. Ngayon po, naging mas dependent ako kay Lord.
kasi sa nature po ng trabaho ko, sa mga in the past, medyo authoritative po yung ano ko, yung sa mga position ko po. Ngayon po, natuto na po ako na magpakumbaba at talagang iasa sa Panginoon, ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay. Kahit sa mind ko lang po, naiisip ko na, kuminsan, bakit ganun? Bakit ganito siya? Yung mga ganun. Pero Lord, alam ko pa rin na continuously, binabago mo ako, binabago mo siya, at patuloy kang mananatili sa amin, sa aming puso. No matter what. Na-struck ako dun sa sinabi mo na mas dependent ako ngayon sa Diyos. Meron akong nasa isip, pero tanong muna kita, bakit ka mas naging dependent sa Diyos pagkatas ng mga dinaanan ninyo? Paano mo masasabing, ay mas dependent? Sabihin, less dependent ka noon, ano? So, paano mo masasabing, bakit ka naging mas dependent ngayon sa Diyos? Kasi po, natatandaan ko yung word na naituro nyo din po yun eh. It's about brokenness. Nung dumaan talaga kami sa matinding pagsubok, talagang doon ko naramdaman na I really felt broken before God. Talagang sabi ko nga, durug na durug talaga ako doon. At doon ko nakita yung pagkilos ni Lord dahil nga yung sa personality ko at yung naging position ko, yung trabaho ko, parang ang hirap kong mag-humble. Parang gano'n. Parang sa mind ko, kaya ko to. Alam mo yun, kasi nga, ganun po kasi ako parang na-raise up, na-mold doon sa aking work experiences. So, nadala ko po yun. So, medyo mahirap ipagsamahin ba pagka yung nandito ka na sa, titignan mo na siya sa spiritual at saka yung practical side. Medyo may conflict po siya. Totoo. Pero nung dumanas po ako ng talagang, I was really humbled down by the Lord. Naramdaman ko po talaga na I felt really broken before God. At nung naranasan ko po yun, doon ko po na realize na I really need God at hindi po ako pwedeng manangan sa talino ko, sa lakas ko, kung ano man ang meron ako. Amen. Kung hindi, lahat dapat ay iasa sa Thank ating you, Panginoon. Actually, lahat tayo has to be broken. Kaya lang hindi natin, depending sa maturity or yung relationship sa Diyos, na lahat tayo need to be broken. And the more we are broken, the more yung sinasabi mo, the more you learn. The word is learn. You learn to be dependent on God kasi nakakasigurado ka ngayon. No? Sabihin na natin bakit mas broken tayo ngayon. Kasi masigurado tayo sa Diyos kaysa sa sarili natin. Di ba? Na if I depend on myself, eto na naman ako. Pero pag sa Diyos, kumbaga sa dinaanan yung mag-asawa, may track record na ang Diyos. Kaya paborito ko yung Romans 10:11 ba yun na anyone who puts their trust in the Lord is never disappointed. Na, may magandang nangyari na maikling-maikli, ano nangyari, tapos i-relate natin dun sa, papunta tayo kay Bea dun sa kanyang bagong buhay later on. Yun nga po, kasi dumating din po yung time na talagang blessed na blessed po kami at wala ka naman pong mahihingi na kay Lord kasi pinagkaloob na niya, especially material things, pinagkaloob po ni Lord. Pero dumating po yung time na masasabi ko na rin, kasama na rin po ako na nagkasala kami kay Lord because yung commitment po ni Minister Sandy, medyo naglaylo po siya. So for me, napakalaking kasalanan sa ating Panginoon yun kasi it's a mockery dahil parang na-question namin ang kapangyarihan ng Diyos. Na-question mo yung faithfulness ni Lord at parang na-question din namin yung kung sino ba si Lord talaga sa buhay namin. So ganun nga po yung nangyari at dumanas talaga kami ng pagdidiscipline ni Lord doon hanggang sa, syempre we have to make do with what we have. At the same time, kailangan matuto ka from your situation hanggang sa nung nag-aaral na po si Bea. So sabi niya noon, kukuha siya ng course na pag-aaralan niya. So sabi ko sa kanya, anak,
pray mong mabuti kung ano ang gusto mong kuhain na course. Kasi miski naman dito sa bunso po namin, sinasabi namin na pag nag-decide ka na magkumuha ng kurso, make sure na tatapusin mo yun. Kasi we cannot afford na aral ka ngayon, tapos later on sasabihin mo sa akin, shift ka ng course, panibago na naman. So you'll be wasting a lot of resources, time, your money, tsaka yung effort mo. Kaya sabi namin, talagang pray tayo kay Lord kung anong course ang gusto nyong pag-aralan. Long story short, siya ngayon ay isang professional chef. Yes Okay. po. So, may nangyari lately na you have to make a major decision again. Can you talk about that? Yung you have to give up this, you have to give up yung business ninyo, and then you're now in a different position na naman ngayon. Apo. Maikling. How? Si Lord, kasi maraming ginagawa sa buhay ko, pero alam ko na lahat naman yan para sa ikabubuti. Oo. Kasi po, alam din naman po ng karamihan na meron po kaming pinagkaloob na hanap buhay ni Lord. Yes, oo. Yung pong bake shop. So, meron po kaming physical store dyan po sa Taytay. So, ano po yan, na-create po yan noong po kasi nag-pandemic. So, nawalan po ako ng trabaho. Ang ibinigay po sa akin na trabaho ni Lord, yung hanap buhay namin, yung pong bakery. So, for 4 years, o 5 years actually, pero 4 years po kami doon sa Taytay, meron po ng bakery. And then, all of a sudden po, actually, nag-decide lang ako na to look for a better location for the business. At dinala po nga kami doon sa Antipolo. Kaya lang, hindi po siya, sa sarili po naming pag-iisip, hindi po siya nag-materialize. But God has a better plan. And I think yun po yung ginamit ni Lord talaga na plano ni Lord John na kami lang ang nag-back out. Parang ganon. So, ang nangyari actually is tinigil niyo yung negosyo. So ngayon po, dahil napapunta uli kami doon, dahil inalok nga po kami ni Tata Fred. Pastor Fred and Sister Nilda na mga ninong at ninang po namin sa kasal, to stay with them at the same time po to help po doon sa kanilang school. So which means giving up talaga yung bake shop ninyo. In that sense, yung physical Physical store. Oo, Actually, yun nga po. Medyo para sa akin nung una, parang bakit i-give up ko to existing Kaya na nga, to can you for talk 4 about that years? struggle yung nakipag-usap ka kay Lord? Apo. So sabi ko, Lord, 4 na taon na to, okay naman po kami dito at ayun na nga po na sustain naman po kung ano yung needs po namin. Sa akin, okay na kami dito. Pero God has a better plan for us. So nung kinausap nga po ako ni Ninang na to help doon at isa ring concern niya po yung aming health dahil masyadong maaga kaming gumigising, nagtatrabaho, ganyan. Sabi ko kay Lord, ano po ba ito, Lord? Kasi palibagong lipat na naman namin to ng lugar. Alam nyo, ang sabi sa akin ni Lord, 3 bagay. Sabi ko po sa Kanya, bigyan mo ko ng dahilan kung paano, kung sasagutin ko, i-accept ko itong ino-offer sa akin ni Ninang. So, ang binigay po sa akin ni Lord, unang-una, God is speaking through our pastor, yun nga po sa mag-asawa. So sa akin, kung ako'y nakikinig sa mga turo ng mga pinili ng Diyos, especially the pastors na ginagamit ni Lord to speak to us, to teach us our lessons, bakit hindi ko siya tignan as God's voice talking to me? Parang si Lord ang nagsasalita at sinasabi niya sa akin iyon na pumunta ako, sumama ako doon. So that's one. Pangalawa, naisip ko naman na, kasi nakita ko, naramdaman ko naman, they need help doon po sa kanilang school. So sabi ko, kung kaya ko din naman tumulong, sabi ko madali lang yung gawain, kaya ko naman. Parang I'm qualified dun sa trabahong binibigay niya. Parang sabi ko, kaya ko naman gawin yun, parang madali lang. So sa mind ko, ang inimpress naman ni Lord, kung kaya mong tumulong, bakit hindi ka tumulong? So pangalawa. Pangatlo, naisip ko naman na, di ba nagpe-pray ka din na sana medyo magaang-gaang yung aking magiging trabaho para kasi physically draining ho yung trabaho talaga sa pagbe-bake. So para sa akin, ito na rin ang isang, maybe this is God's way para din kami ay medyo maglaylo physically and to give Him time para makapag-serve ako sa Kanya. Dahil marami din po akong gawain dito sa ating community. Okay. So because of that 3 na considerations,
we decided po na tanggapin po yung kanilang inaalok. Kaya po kami, fast forward, napalipat po doon sa Antipolo. At At yung- ang naging bunga noon is when she was accepted in another place. ganito po kasi, tinanong ko din po siya kasi kino-consider ko siya. Tsaka po yung mga bata, anong masasabi ninyo? Kasi sa amin, sa family po, pag may desisyon na malaki, parang meeting po. May Ganun, konferensya talaga. anong masasabi mo, ganun. Anong masasabi mo, ganun. Ganon po sa amin. Basta't may decision na something major, we consider everyone. Kung maliit pa si Seth, hindi namin, kasi minor pa, pero at least ngayon nakaka-contribute na siya. So sabi niya, sabi nung bunso na, okay lang mama, kuya ng leading sa inyo ni Lord. So sabihin, may go signal siya, it's up to us. Nung tinanong ko naman po si Bea, tinanong ko siya, sinabi ko sa kanya, ganito, ganito. Ang sagot niya lang sa akin is, Mama, kailan ba mali ang tumulong? So nung sinabi niya sa akin ganon, yun na yung naging sa akin, parang go signal na hindi bakit ako mag-decline. So parang for me, it's a go. So I trusted the Lord na ang concern ko lang po kasi doon is kailangan ko ng hanap buhay dahil Yes. nagpapaaral pa po ako. Dahil meron pang ng bunso nag-aaral. Pero napakaganda ng ginawa ni Lord kasi pag tungtong po namin doon, within that week, yun na po yung naka-receive ng scholarship si Seth. Full That is scholarship yan, Full ano? scholarship po doon sa kanyang And then si pinapagawa. Bea. And then si Bea naman po, she received a contract. At that time po, yung second week namin po doon, she received a contract from land-based employer in Switzerland. Yes, okay. So, Thank you, yun Lord. po. Thank you, So, Lord. tanong ko si Bea. Bea, you're with a cruise ship before, no? Ilang years ka Yes bali nagtrabaho sa cruise ship? Bale, 4th contract ko na po. Itong last So, ko po. more or less ilang years yun? 4 years po. More or less parang po. 4 1 years year po. for every contract. Opo, kasi 8 months po. How was it to work in the cruise ship? Sa compensation po, okay po siya. Like, worth it naman po. Pero ang hirap po kasi dun sa cruise ship. Hindi po kasi nakakaalam. Sa barko po, wala pong day off. Hindi po uso yung, wala po kaming ganun. So, ang by shift lang po yung pasok nyo. Tapos, end of the day, di punta ka na sa kabina. Pero wala po kaming actual day off talaga. So, yung po sa akin is, nakaka-burnout po sa barko. Lesson learned, at least 4 years, kasi magla-land base ka na, di ba? Yes po. So, sabi nga sa isang Kristiyano, hindi nasasayang yung mga pinagdadaanan eh. So, what have you learned from those 4 years? It was hard, how did you grow in those 4 years? Ano nakita mo? Yung growth po, hindi lang po professionally, like more on sa personal growth po. And kasama na rin po doon yung spiritual kasi ayun nga po, dahil lagi kaming malayo, wala po kami sa bahay. Tapos yung sa ganito rin po, hindi kami nakaka-attend ng fellowship every Sunday. So ang po doon is, kung mahina ka talaga, mapapalayo ka po kay Lord kung mahina ka po sa ganong So, anong ginawa mo during those times na wala kang fellowship? So, paano mo ni-nurture yung spiritual life mo? Sa akin po, maswerte naman po kasi po, ayun nga po, yung sa GMJ, pag may time po talaga ako, na nanonood po talaga ako ng GMJ, and naalala ko po may mga past contracts po kasi ako na mayroon din po kaming parang fellowship prayer meeting dun po sa barko. So ayun po, nagme-make do po ako kung anong merong spiritual na happening dun. So, hindi mo pinabayaan yung spiritual life mo as much Yes as po. possible. You make Opo. every effort. So, eto generic, bahala ka na sumagot. Sino si Bea? Sino ba si Ate Bea, kumbaga? Sa, pag nasa, po ako, for example po, kasi lumaki po ako dito po sa Comfy. Ever since birth, ganun din po si Seth. Ang number 1 po talagang, pag tinitignan ko yung sarili ko sa eyes ng ibang tao, anak ni Minister Sandy. Anak po ni Anak ng anak po ni Sister worker. Lina. Ganun po, anak ng minister, anak po ng pastor, ganun po. Pero, we are more than that po. What do you mean we are more than that? Ang sa akin po is, lagi akong lagi kong naririnig sa mga pastor, kina mami, kina daddy, kina lola po, yung
favored ka. Favored ka na anak ka ni Lord. Yung favor is nakadikit sa'yo. Kahit saan ka magpunta, pinanganak ka pa lang, hindi ka pinapanganak, walang reason na kayang mag-explain, like sa mundo po, yung favor na yun. Like, God-given yun. Si Lord lang talaga yung nagbigay sa'yo ng favor na yun. So, Ganun po. bilang isang young woman, a Christian woman, how do you see your life na favored ka? Sabi spoiled ka kay Lord? What do you mean na favored ka ni Lord? What do you mean by that? Paano, siguro you can give some example or some experiences. Siguro po, dahil po sa experience namin, sa buhay po ng pagiging Kristiyano and sa pagiging anak po ni mommy tsaka ni daddy, yung favor po sa akin kasi is, before, kung i-define ko po siya, ang favor is yung, yun nga po, maisipin ng tao, spoiled ka, lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo is naibibigay. Pero sa ngayon po, looking back, ang sa akin, ang favor is, yung hindi ka po iiwan ni Lord. Malaking favor po yun. Para sa akin, yun na po yung pinakamataas na definition ng favor ni Lord. Kasi ibig sabihin, hindi ka niya papabayaan, kasama mo siya. Kumbaga, forever, magkasama kayo. Sagot ka ni Lord, ganun po, yung favor. Sa sa work mo sa cruise ship, was there siguro one specific situation na masasabi mong talagang favored ako ni Lord? Ay, opo, meron Sige po. nga. Actually, lately lang po yun. Kasi po, last year, nung pagka-uwi ko po, yun po yung pinakamahaba kong bakasyon. For context po, inabot po ng 7 months yung bakasyon ko. Supposed to be po, dapat 2 months lang yun. Tapos, na-open ko na po yun kina mommy tsaka kina daddy na parang na-burn out na po ako, parang akong nade-depress. Okay. So, na-open ko po sa kanila yun. Siyempre po sila, na magulang, nag-aalala din. Sabi niya na, kung hindi mo kaya anak na sumampa ulit, huwag ka na sumampa, huwag mo na pilitin, okay lang naman. Ang sa akin po kasi, isa pa lang po kasi yung barko noon na 2 contracts, pero isang barko lang po. Sabi ko kay Lord, may gusto pa po akong marating. Sabi ko, gusto ko pong ma-compare yung iba naman pong barko namin, and at the same time, may heart's desire po kasi ako na sabi ko, Lord, gusto ko pong makarating ng Europe. So ang prayer ko po noon, if ang ibibigay niyo po na itinerary sa akin is Europe, ibig sabihin, pinapasampa niyo po ako. And ayun nga po, fast forward, ang binigay po sa akin assignment nung nakauwi na ako is Europe nga po. Okay. So, sa akin po, ako confirm talaga na sasampa po ako ng isa pang kontrata. Sabi ko, at least, sige, isang contract pa, tignan natin. So, ayun po, nakasampa po ako sa Europe, yung itinerary po namin, nakapasyal po. And then, tuloy-tuloy lang po sa work. Hanggang sa, prior po kasi nun, meron pa akong heart's desire kay Lord. Na ikwento ko rin po kina Mami. Sabi ko, parang ever since nagtrabaho ako, na sa lang po ako sa kusina lang talaga. Like, yun po yung forte ko. Wala pong ibang experience. Sabi ko, parang gusto kong, siguro po dahil burnout ako that time, na sabi ko, Lord, gusto ko pong maka-experience ng ibang work. Kahit po sa barko pa rin, pero sana po sa ibang department naman or ibang field, yung iba naman po ginagawa ko. So may ganun po akong heart's desire. Until po nitong 5 months na po ako sa barko, ang heart's desire ko po kasi is nung time na yun, ang meron pong bakante, may opening po or hiring. May hiring po na as culinary admin. So yung pong admin namin, parang HR po na maliit na sa culinary department po yung hawak. So matagal ko na pong medyo dinidesire at the back of my mind. Sabi ko, Lord, if may opportunity na yan na mag-hire, a-applyan ko. So in-applyan ko po. Hanggang sa 5 po kami nag-apply na kusinero. Wala pong nakuha. Wala pong sabi-sabi na anything na letter. Basta rejected lang po yung applications namin for some reason. So sabi ko, ay Lord, baka hindi po para sa akin. So inano ko na po siya. Nilagay ko na po siya, sinet aside ko na po yun. Sabi ko, kusina na lang ganyan. Until po, one day, nung sakto po yun, 5th month ko na yun sa barko. Nilapitan po ako nung kaibigan ko kasi yung culinary admin po namin. Nilapitan niya ako, sabi niya, di ba nag-apply ka before pang admin? Sabi ko, oo. Kaso wala naman nakuha sa amin. So hindi ko na hindi na ako nag-bother. Sabi niya, uuwi na ako, naghahanap ako ngayon ng kapalit. Yung senior daw niya is ako daw yung napupusuan na mag-admin since nalaman na nag-apply ako before. So ayun po, to make the long story short, ginran po sa akin ni Lord yun. Nung kinausap ako nung kaibigan ko, within 5 days, nailipat na po ako as a culinary admin. Na-promote po. Okay. Na-promote na po ako sa office na po ako noon. Until nito pong nakauwi ako,
So, bali naka 1 month po ako as admin. Kasi, Dahil po dun sa favor. Dahil po dun sa favor ni Lord. Favor po talaga ni Lord yun. nandun ka sa bagong posisyon na yon, and then there was another opening, yan yung sinasabi mong land-based, sa Switzerland lang naman. and okay ba i-mention yung hotel name? Okay lang. Anong pangalan? Ay, hindi ko po siya ma-pronounce, brother. Kasi po, Okay, Swiss but eh. it's Gusto a ko mong ibanggitin, pero hindi ko po 5-star hotel po siya, pero hindi ko po ma-pronounce yung pangalan niya. 5-star hotel. 5-star hotel po. So, actually, Sister Bea is leaving soon, no? Pag naayos yung mga Apo. papers by God's grace and mercy. So, she'll be flying to Switzerland. And that's the reason, sabi ko nga, hinahabol ko itong mag-ina. Naku, bago nga pumunta ng Switzerland yan, ito muna. So, makita natin dito, what I want you to see is yung mindset niya, no? I am favored by God. Hindi yun positive thinking, ha? Hindi ito isang bagay na nabubuo lang. Ito ay bunga ng isang proseso na nakilala niya ang Diyos. And that you have, we call it, di ba, pray boldly, di ba? Pag nanalangin ka, hindi ka ganun, Lord, baka naman pwede. Di ba? Talagang may boldness na, okay, Lord, ito gusto ko, pwede ba? Ito bigay mo sa akin. And you waited, no? You have while you were praying, you were confident na somehow, hindi somehow, God is going to answer that one way or another. Then eventually, yun nga ang kagandahan ng isang tunay na may relasyon sa Diyos. Magmula ho na magbisa itong awit ng pag-ibig na ito, alam niyo isang nagmarka sa akin sa mga ini-interview ko is the fact that these young people have such an intimate relationship with God that they are always confident in their prayer. Kasi nga, mahalaga yun no? Yung confidence mo sa Diyos na pag nanalangin ka, siguradong pinakinggan to, siguradong sasagutin ito. And that's what she is experiencing right now. Sabi nga natin, it's favor after favor, miracle after miracle. How is your relationship as daughter and mother? How much of your mother has influenced you in your person right now? Ay, sobra po. Sila po ni Daddy talaga, parang number one. Ewan ko po, sa ibang tao siguro, baka sabi niyo po, cliche lang. Pero sa akin po, totoo po talaga. Kasi yung, ano po yung word na ginamit niyo, brother? Influence. Influence po. Yung influence is, parang inspired din po. Na-inspire ako sa kanila ni Daddy. Kasi, pag yun nga po, dahil nakalakihan ko na po na pag ganun, for example, may decision making kami sa amin po sa pamilya, is hinihingi nila yung insight namin ni Seth. So ako din po, nakalakihan ko na pag meron din akong gagawing desisyon, is ini-include ko po sila. So malaking bagay po yun kasi at least yung percent mo na hindi mag-fail, pero parang hindi ka ma-align sa will ni Lord, mas nalilesen po yung percent na hindi ka ma-align kasi aligned sila eh. Tapos ako po, humihingi rin ako ng guidance sa kanila. So, yung pong kumbaga as one. Ganun po. So, nakita ko dito is even, sabihin natin you have the right to say, ito decision ko, whatever you like it or not, no? Pero sa'yo, you are continuously submitting to your parents, no? Which is a good thing, no? Napakahalaga nun sa mga anak, no? Sa lahat ng mga dito sa ating pag-uusap sa awit ng pag-ibig. Yung honor your father and your mother ay napakahalaking bagay sa success ng isang anak. Kasi pinakikita dito. Kaya di ba yan, that's the only commandment of God which has a promise, no? You will live a long life in a land. Ibig sabihin, mai-enjoy mo talaga yung iyong buhay. Ano? Kung meron kang gustong sabihin sa nanay mo ngayon, bago ko siya pakantahin. Kumbaga, kung meron kang gustong sabihin sa mother mo right now, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Siguro sa daddy mo, sa kanya, or to your parents, how would you express that gratitude or what? Sa inyo siguro ni Daddy parehas. Actually, nasabi ko na po ito, I think nasabi ko na sa inyo to before kasi parang nagawan ko po sila ng poem ni siya tsaka si Daddy before po, nasulatan ko sila ng poem. Hindi ko alam kung naalala mo po yun. Ang sinabi ko dun is, if I can be half as strong as sa inyo ni Daddy, okay na ako. Like, wala na akong mahihiling pa. Like yung strength and faith nyo ni Daddy,
all set na ako at saka si Seth. If ever, kahit kalahati man lang nun, meron kami. Yun po. Buhay pa kayo, may legacy na kayo. Iiyak si mami mo. Oo, finrame namin po yun. Kaya lang parang sa kalipat-lipat namin ng bahay, hindi ko Nawala na na alam yata. kung nasaan na po napunta yun. Pero naka-frame yung poem na yun na ginawa niya. Yeah, it's a great compliment na sabihin ng anak mo na kahit kalahati lang ng lakas ninyo at pananampalataya, alam kong magiging maganda ang buhay ko. No? So, sa ating buhay, yung relationship sa family ay napakahalaga. No? Diyan ka mabibigkis. It's not the education. Wala akong problema na pinag-aral nyo mga anak nyo sa malalaking eskwelahan, di ba? Pero hindi yun ang molding area sa bahay No matter what happens, ang bata either babalik sa pugad or maghahanap ng ibang pugad. But if they were properly molded at home, kahit na anong problema niyan, uuwi yan At yan ang nagiging problema ngayon sa maraming tahanan. Although sa akin naniniwala ako pwedeng habulin. Kaya nga may awit ng pag-ibig ngayon sa ganitong serye para makita natin na ito pala ang tama. Parang sabi mo, it's too late. No, it's never too late. No? I had that experience and I never said it's too late. So yung relationship ko sa wife ko, sa mga anak ko, is definitely much, much better than earlier in our family life. Kasi salamat na lang at may church, no? Salamat na lang at may mga kapatiran na nagbibigay sa atin ng kalakasan na no matter what, lumabang ka by faith at may makikita kang maganda. Ayan, so ang ating kapatid ngayon ay, kanina nung nagpa-practice ka, naiiyak ako kasi sabi ko, ramdam na ramdam niya yung kinakanta. So ano nga, paglingap, no? Paglingap. Ba't mo pinili yung paglingap? Hindi ko naman talaga alam na, I did not dwell on the title, kung Okay. paglingap nga po iyon. Pero, kasi it's complete andun yung pasasalamat mo, gratitude mo kay Lord, andun yung assurance mo na, ano man ang mangyari sa buhay ko, alam ko, Lord, nariyan ka. Ayan, yung mga nanay dyan naman ang problema sa mga anak. We have people who have experienced the love of God and they can even sing it. So, hintayin natin si Sister Rina para bigay tayo ng awit na paglingap. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam ko ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko.
mga pangakong mo, ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging nariyan. Thank you, Lord. The title of that song pala is Pasasalamat Ko. Very appropriate, ano. Na sa akin po, somehow, nagkaroon kami ng medyo close relationships yung pamilya. Nakita ko yung dinaanan nila. And at that time, I was questioning God. I was asking God, why? Ako yung nagtatanong, hindi ko naman. I was looking for answers. I knew the answer would come. At nakita ko yung bunga ngayon. Nakita ko yung bunga sa iyong mga anak. Na kung hindi nyo dinaanan yon, Bea will not be who she is right now. Actually, na sinasabi ko, miski doon sa bunso, na kung minsan kasi nagtatanong siya, pero sinasabi ko sa kanya ngayon na nararanasan namin talaga at kitang-kita nila, sinasabi ko sa kanila na, anak, yung mga pinagdaanan natin is really part of the big picture na kinikreate ni Lord. At hindi natin itong mararating kung hindi inalaw ni Lord na danasin natin kung ano man yung dinanas natin before. So, I'm really thankful to the Lord na in spite of everything, hinawakan niya kami, lalo na ako, hinawakan niya ako at hindi niya kami hinayaang mawala sa piling niya. Kaya, Alam mo kung thank anong you, Lord. yaman nyo ngayon? Yung tapang bunga ng pananampalataya, yun ang hindi na mananakaw sa inyo eh. Hindi pa ho kami aalis, kaya lang we need to emphasize that. If there's some suffering that you're going through, if you heard what you said, she was looking at the big picture. You look at the big picture, wag lang yung, mamaya, babanggitin ko, eventually, yung pinag-aralan natin last time, God is the ultimate reality. Hindi lang yung dinadaanan natin dito. Pero bago yan, batiin muna natin ang happy birthday ay May 3. Wow, ang bilis ng panahon, ano? Batiin natin ang mga may birthday. At ang unang may birthday dito ay walang iba kundi si Brother S.J. Garcia. Happy birthday! Happy birthday, Brother S.J. Sister May Kagimbal. Ayan, Sister Elena Legaspi. Uy, Sister Joy din ako. Magka-birthday pala kayo, Brother S.J. Sister Lucita Marquez and Sister Marina Tomas. Happy birthday! Enjoy your day! Happy birthday! Happy birthday! Enjoy your day! Enjoy your day! Yan, patuloy tayo sa kwentuhan, no? Kasama natin si Sister Rina, wife ni Minister Sandy at ang kanilang kaisa-isang anak na babae. Kasi may kaisa-isang anak na lalaki. Okay, Sister Bea. Bea, more on a personal note, nagkaroon ka na ba ng greatest, makakonsider mong greatest frustration mo? Personally as a person, personally in your experience na masabi mong, grabe talaga yung Brother Ernie, yun na talagang parang, pinakamatindi na yata talaga yun. Yun din po eh, yung nag-ano po si Daddy, nag-resign po. Yun po talaga yung greatest frustration. Can you explain more? Kasi po, paano po ba? Si Lord po is
si Lord is a loving God. Pero si Lord din po is a jealous God. Kaya Okay. sa akin po, How old were you? Sorry, how old were you then? ano po ko nun, I think high school po. Parang okay. second year high school. So, Parang anong unang ganun po sa reaction mo pagkakaalala nung ko. malaman mo nag-resign siya? Yung sa pagkakalala ko lang po as Sige, best sige. sa best po ng Bata ka aking pa naman, memory. marami Opo. ka pa maalala. Ano po, hindi ko po actually maintindihan yung sa pagre-resign niya, gano'n. Ang sa akin po naaalala ko is yung hindi na po siya magagawain, di ba? Parang gusto niya po mag-explore, mag-work po na... Ano reaction mo personally? How did you react to that? Ano yung damdamin mo nun? May question Sa ka akin ba? po, Or- parang I was too young to understand. Parang nag-go with the flow lang po kasi yun yung nangyayari. At that time po. Tapos nung naiintindihan ko na po siya, nung medyo nararamdaman na po namin yung consequence nung decision na yun ni Daddy. So, In what way? ayun po, yung parang sabi nga po ni Mami, merong time na bless ka. Tapos ayun po, yung nangyari na po yun. Parang isa-isa naaalala ko po na napapansin ko po, before po kasi hindi ko alam kung ano yung meron ako eh. Parang as a bata na, ito meron ka nito, meron kang ganyan. Pero hindi ko po alam yung essence noon. Nung unti-unti na pong nawawala, doon ko na po nare-realize na, ito pala yun. Yung, for example lang po yung sa bahay, yung condo po, yung sasakyan, parang bata pa lang po ako, hindi ko masyadong maintindihan. Pero nakikita ko na po na, bakit nawala na yung ganito namin, nawala na yung ganito, ganyan, isa-isa na po. Anong Ayun po. attitude mo kay Lord? First kay Lord muna. Ano ang naging how did you talk? How did you see this sa isang bata na gano'n na paano mo tinignan ito na pinahintulot ng Diyos sa buhay ninyo? Yung Nagalit ka ba kay Lord? Nagtampo ka ba kay Lord? hindi ko po sa pagkaalala ko po, never po ako nagalit kay Lord doon. Ang more on tinatanong ko si Mommy at si Daddy. Si Mama parang, bakit ganito? Parang, actually hindi bakit. Parang never naman ako nagtanong sa'yo ng bakit, di ba? Pero parang, ine-explain niya po kasi habang mga nangyayari, hindi na tayo katulad nung dati na parang hindi mo iisipin kung ano yung gagastusin mo, ganyan-ganyan. Parang ngayon, matuto ka to live within your means. Right? Did you Live resent within your it means. in a way? Bata ka Nung pa time nun, so po na don't yun, siguro po nung fourth year na ako, medyo nararamdaman, not resentment po pero parang kine-question ko na po yung mga nangyayari. Pero never resentment po, hindi naman po ako umabot sa resentment. Pero yung Kine-question kine-question in ko what na po sense? na, bakit ang hirap? Parang ang hirap na po ng buhay. Sabi ko sa kanya, parang ang hirap, parang lahat ng gusto kong gawin, may gusto kong gawin, hindi mo magawa. May sa school po, ganyan, parang hindi ka muna pwedeng parang mag-exam, parang naalala ko po nung that time. So you came to that point na hindi na sila halos yung tuition nagka-problema? Merong isang time na hindi sila maka-exam kasi May Kulang. hindi pa kami bayad. Okay. Noong time kasi mahigpit eh. Hindi kagaya ngayon na after school year, pwede mong isettle lahat. Ito, yung pag isang grading hindi ka bayad, hindi ka pwede mag-exam. Pinadanas ka talaga sa inyo So, ni Lord. nadanas ko yung isang time na yon na, anak, sabi ko sa kanila, hindi mo na kayo mag-exam today kasi hindi pa ako nakakabayad. So, sila naman sabi, hindi po ba? O sige, tulog uli sila. So sa inyo, mukhang okay itong Madali dalawa. kang kausap. Madali kayong kausap. Kausap. paano ka nag-adjust? You're growing, so usually at that age you have a lot of questions. Alam niyo po, brother, nakakatawa. Kasi baka hindi po paniwalaan yung mga Sige. sharing ko po na to. Yung time na po yun, kahit ganun po, na-enjoy ko siya for some reason kasi si mama laging nasa bahay. Kasi po, ever since bata ako, si daddy po tsaka si mami, laging wala sa bahay. Si mami po nasa opisina, si daddy laging nasa outreach. Hindi ko lang po sinasabi sa kanya yun nung time na yun. Pero sa deep inside po sa akin na parang kahit hindi ako nakaka-exam, natutuwa ako kasi kasama ko po siya, kasama ko si Seth po nung time na yun. So parang akin po, parang hindi ko masyado sigurong ramdam yung weight. Hindi po katulad ng weight kay mami siguro. Parang ganun po. At the time. Pero feeling ko si Lord na din po yun eh. Kasi... Bakit palagay mo si Lord na rin yun?
Kasi po, hindi ako umabot sa point na nagrebelde ako. Bakit ganito? Ba't wala akong ganito? Ba't wala akong ganyan? Hindi po parang sa akin, happy pa Natuwa ako. ka pa nga. Happy pa po ako noon kasi nandun po siya lagi sa bahay. Ganun po. Kasi Yun nga po po sa akin. yung, dahil nga yung life namin ni Brother Sandy, merong time na outreach siya Isabela, 1 taon. Oo. Ganun oo. ang- There was a time nga 1 year siya doon. Yes, Oo. tapos ako naman, everyday naman ako talaga nagwo-work. Wala akong time na, hindi lang nga basta work kasi minsan nag-overtime pa ako. Kaya sila naiiwan lang sa yaya nila na sila lang ang magkakasama. Tapos bawi lang ako pagka walang pasok, yung ganyan. So sa kanya, parang not a big deal na ganun ang sitwasyon namin. In fact, yun nga, sinasabi niya na, okay, kasi kasama niya ako. Parang cherish niya yung time na, at least itong time na to, kasama ko, mami ko. Nalaman yun, never ko po sinabi sa kanya. Ang ganda ng mindset mo kasi instead of looking at the bad situation, you saw an opportunity kung saan ma-appreciate mo pa rin yung sitwasyon sa ganung pagkakataon. Ano? Kasi po, ang nangyayari din po kasi kapag may mga ganung sitwasyon, I try to explain to them na ito is temporary, hindi ito permanent. God is allowing these things to happen for a reason. At lahat ito ay para sa ikabubuti natin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Lord, pero alam ko na para sa ikabubuti natin to. So, parang they grew up with that kind of mindset. So every step of the way, yung bawat prosesong dinaanan ninyo, naroon ka, hindi mo pala pagtanggol lang Diyos, ano. You were explaining things. Sabi mo nga, you were showing them the bigger picture, no. And anong isang life lesson, hindi ko naman sinabing dadaanan mo yun, pero anong isang life lesson talagang natutunan mo dun sa dinaanan mo yun? Personally, ano yung sabi mo, ay, ito natutunan ko dito sa pinagdaanan kong ito na yung dinaanan ninyo. Yun po, nga po, dun sa message ko kay mom at kay daddy, yung faith po talaga, tsaka yung resilience, but more on faith po. Kasi faith and ngayon po marunong na akong mag-appreciate ng kung anong meron ka. Parang pagiging grateful, yun po yung pinaka natutunan ko. Yung growth po ng faith ko, tsaka po yung pagiging grateful. Yung puso na kahit anong mangyari, kahit ano yung nasa harapan mo, there's something to be thankful for po. Oo. Which is, kung hindi po nangyari yun, alam ko po na masyadong isipin na masyadong mabigat naman yun nangyari para lang yan yung matutunan mo. Pero hindi ko po alam kung saan ko po matututunan yun kung hindi po doon eh. Lalo na po yung faith talaga. Kasi po, totoo naman po, if well provided ka, if never mong naranasan na yung lack, paano ipapakita sa'yo ni Lord na kailangan mo siya? And for you to trust Him. Ayun po. Usually, maraming tao kasi when they go through this, without faith, there is no resilience eh. So pag sinabang resilience, kumbaga yung kayang mag-adjust, because we are given as, paano ang gagamitin ko, a bigger room to have options. Hindi kagaya kung walang faith, ang napupunta is, ito na lang gagawin ko, ito na lang ang paraan, kahit mali. Pag may faith life ka kasi, is you have a bigger room to make that adjustment in accordance to your faith. No, meron akong coin word yan eh. Courage born out of faith. And that is because of your faith na meron kang resiliency in all situation. Can you say na scale of 1 to 10, gaano ka mature si Bea? Ako po. Hindi, nanay mo. 1 to 10. Gaano ka Ano mature? po? Sige po. Gaano po ka mature? Brother, sasagot ko po 7 kasi there's always room for Sige, hindi. improvement. Ikaw. Sige, go. 7 po. Sa Bakit maturity. 7? Kasi Pag sinabi mo 10, magagalit ako sa'yo. Pero 7, sinabi mo, sige, go. Kasi po, there will always be room for more po, for development. Hindi, alam ko pa po, marami pang iaano si Lord eh. Di ba? Parang marami pa pong ituturo si Lord. Kaya sa akin po, 7. 7, okay. It's a good number. Actually, 7 is the number of God. Ano ang mga pangarap ng isang Bea? For herself muna. Huwag sa family ha. For herself. Pangarap po, If you sa don't ngayon, mind asking you, how old are you now? Kaka-27. Okay. So, ano ang mga pangarap ng isang Bea at 27? For me po, if pag-usapan natin mga tangible things po, gusto ko pong
magkasariling property. Pangarap po. You mean house and lot? House and lot po, ganyan. Maliban po yung para sa kina mami, kina daddy, gusto ko po meron din po akong sarili Ayan, ang na gusto ko. Yung mga property. And ngayon po, thinking about it, gusto ko po na makapagtapos po si Seth kung ano yung kung goal niya po ba, kasi nagtitake po siya ng legal management. So, kung if itutuloy po niya ng pagiging abogado yun, edi bahala po siya, kung dream niya po yun. Pero sa akin po, dream come true din po sa akin yun if matapos niya yung course niya na magagawa niya kung ano po yung gusto niya at yung naka-align po sa gusto ni Lord. Okay, Yun how po. about for the family? For the family po, sa akin, ang pangarap ko po talaga is hindi na po mag-work kumbaga chill na lang po sila mami tsaka si daddy. Yung hindi na po nila isipin, wala na po silang iisipin. Kumbaga, Donya tsaka, ano na po, si daddy, Don. Ganun po. So, your dream is more or less umiikot sa family mo, no? Opo. So, kung ikaw ang tatanungin, kung meron kang hihilingin kay Lord, ano yung isang gustong-gusto mong mangyari sa buhay mo? Sa'yo yun, personally. Kung meron kang gustong hilingin kay Lord, not naman ngayon, pero more or less nandyan sa heart mo yun eh. Na, sabi nga, seek your happiness in the Lord. Your happiness. Para kay Bea, ano yung isa na, Lord, parang sabi, Lord, imposible to or whatever, pero pwede ba? Ayun po, ang dream ko po talaga before pa, nasabi ko na kay mami, is makapag-migrate po ako. Yan po talaga yung dream ko. Why? Kasi po, siguro, nakikita naman po natin ngayon hindi ko po alam kung dahil sa napapanood ko lang po nakita ko lang sa Facebook, pag malayo po kaming nasa abroad, parang hindi na po kasi sustainable yung life po ba dito sa Pilipinas. Para sa akin lang naman po. Sa akin po is, dream ko po talaga rin na makapag-migrate po sa ibang bansa. So, yung isang nakikita ko sa'yo, correct me if I'm wrong, you're a very independent woman. Opo. Opo. Paano mag-isip ang isang independent woman? Paano magplano ang Bea? Ano po, sa akin po kasi, pag meron po akong gusto, may heart desire po ako. Una po, for some reason, lagi sinasabi sa akin nila mami na parang may reason kung bakit yan yung gusto mo. Parang si Lord ang naglagay niyan sa puso mo, kaya ng heart desire mo. So pag may ginusto po ako, ipagpe-pray ko po. And then, ano ko po sa kanila. Babato ko rin po sa kanila na, Mami, Daddy, ito yung gusto ko. Hindi ko alam kung ano ba to, tama ba to, feasible ba to, pero sa ngayon ito yung heart desire ko. Pag-pray natin kung ibibigay ni Lord. Ganun po. Balik ako dun sa pangyayari ninyo. Did you take that as yung nangyari sa family niyo, no? Did you take that as parusa ng Diyos or what? How did you see it? Hindi po parusa, hindi po punishment. More on, sabi nyo nga po nung sa prayer meeting, yung dealing po. Saka rin, ayun po, doon po kami napatibay eh. Yun po yung masasabi ko sa akin po, saka kay Seth, yun po yung that is what made us who we are right now. Sa ngayon po. How true, no? Opo. Because you were able to follow through what God's purpose was during that time, no? Nakita ninyo na hindi naman matatapos ng ganito ito, na meron pa. At yun, habang dumadaan kayo doon, yun na nag-mold sa inyo, no? Rin, how did you take it at that point? At that time, syempre, tao lang naman tayo, Oo, di ba? oo. Nasasaktan. That's why we need to be honest with the people Yes, who are opo. watching. So at that time, hindi ko masasabi na hindi ako nasaktan, hindi ako umiyak. Talagang so many times na umiiyak ako. Kasi yung prayer ko na, Lord, baguhin mo na po yung kanyang, i-enlighten mo siya para Hindi mo siya inaway. dumating na po yung point na wala na kaming usapan na hindi maganda. Kasi laging bumabalik dun sa nasisisi Because of the ko siya. issue of yung umalis siya. Opo. Kasi alam ko na talaga na yun ang dahilan. Yun talaga yung dahilan. Dahil parang, siyempre, parang niligay niya sa kamay niya na
yung pagka-Diyos na siya magpo-provide for the family. When in fact, at that time, blessed na kami. So, para sa akin, hindi ka pa ba nakontento sa kung anong meron ka? So, talagang totally para sa akin is, yun nga, na nagkamali kami doon. So, ako na kasi sabi Yan ang niya, gusto kong sinabi mo. Hindi mo sinabi nagkamali. Nagkamali kami. nagkamali kami as a husband and wife kasi syempre po dahil naniniwala ko napakalaking factor po ng asawang babae sa pagdating sa decision ng lalaki. So, hindi ko siya ma-influence na ma-enlighten siya. So, hanggang sa ibinigay ko na kay Lord. Pero talagang, sabi ko nga sa inyo, durug na durug ako nung time na yon. Durug na durug ako. At yun, kung paano ko titignan yung sarili ko doon, wala talaga akong inasahan kundi si Lord. As in, doon ko naranasan yung araw-araw kong iiyak kay Lord, magpe-pray. At the same time, meron po kasi akong binabasa na 31 promises of God. Paulit-ulit po yun, araw-araw binabasa ko yung promises of God na dinideclare mo kung ano yung mga pangako ng Panginoon. So, yun yung nagpatibay sa akin. Kaya sa mind ko naman, nakikita ko na something good will happen, something good will come out of this. This is not permanent. So yun ang lagi kong dinideclare, yun na rin yung nasasabi ko din sa kanila. Kaya I think kahit na yung heart mo, iba yung nararamdaman, pero sa mind ko, alam ko na may maganda pa rin gagawin si Lord. I think yun yung that helped me para to made it through. Sa mga hindi lang, you did not only make it through you overcame kasi Yes, nakita thank you, ko Lord. ngayon hindi na yung hindi na yung bumalik yung mga material na hindi na yun yung mga anak mo, yung mga anak nyo na lumaki ng ganyan. My God, kahit sinong magulang sasaludo na kasi akala nga nila it's all about education, it's all about giving everything to the kids, not even explaining na kagaya ng ginagawa ninyo. So ang anak mong babae may strong personality. Now, Parang nagmana po yan. kaya nga, ito ang tanong ko sa iyo. What is the best advice you can give her as a young woman na alam mo, she's going to face reality all by herself later on, especially she's going to live alone in Switzerland for quite some time, no? Medyo matagal. So what's the best advice you can give her? Lagi ko naman sinasabi sa kanya na huwag mong kakalimutan si Lord. Lagi mong alalahanin na kung wala si Lord, wala din tayo. Ngayon, pagdating naman po dun sa career, ang sinasabi ko po sa kanya, kasi naranasan ko rin po iyon that parang I started na sa mababang posisyon hanggang sa naabot ko yung mataas na posisyon. Pero nakita ko yung galaw ng Panginoon dun sa buhay ko na yon. So, nakikita ko ganun ang ginagawa sa kanya na she's also climbing the ladder. So sabi ko sa kanya, no matter what, ano man marating mo, saan ka man makarating, you always keep your feet on the ground. Lagi mong isipin na it's not because of you, kundi dahil sa Panginoon. Kung ano meron ka, kung ano narating mo, it's because of the Lord. Kaya wag mong kakalimutan yan at lagi kang tumingin kung saan ka nanggaling. Natutuwa ako kasi may nagsabi sa akin sometime, sabi niya, "Uy, favorite ko yung awit ng pag-ibig," sabi ng nanay. So, meaning people are listening, people are learning and being ministered. At yun po ang purpose ng awit ng pag-ibig, at least in this series, that, there would be some realization. Wala naman yung perfect na parent, wala rin naman perfect na anak. Na magkaroon tayo ng realization and redirection na okay, parang meron ako nakuha dito. Now, I have to make a choice. Parang kasi every time we watch, kahit ako, every time nandito tayo, parang you're given another option, a better option na okay, may narinig akong maganda na I think this is something I have to consider. And then you make that choice. No? Wag lang tayong, I'm sure naman din naman yung ginawang entertainment ito. But the whole point is every time you watch this kind of, para sabihin natin na episode, is for us to at the same time, reflect, meditate, nasaan ba ako dito as a parent, nasaan ba ako dito as a child, as isang anak. May konti pa tayong oras.
lagi ko tinatanong to, best advice to young people. Kasi yan ang edad na, dami talaga. The best advice you can give to young people, ikaw. Sir Bea. Yung advice ko po is syempre based on experience po. Ang ano po is talagang totoo po talaga yun eh, yung maghingi kayo ng guidance sa parents, kay mommy or daddy, or kahit po hindi sa parents, sa figure po na mas mataas sa inyo, like yung elder na mas elder sa inyo, kasi po alam na nila yung alam na nila yung nangyari sa kanila, yung lalo na if yung tao naman is mahal ka talaga, hindi ka nila ibibigyan ng advice na ikapapahamak mo. Tsaka yun po, of course, yung lagi pong magdasal kay Lord kasi wala na po tayong wala po tayong kayang gawin nang wala po si Lord. Totoo yun. Tsaka, yun nga napapansin ko sa mga batang ito na isang bagay, they always recognize, first of all, the authority of God in their lives. Second, the authority of their parents and the authority within the church. Karaniwan sa bata, hindi naman lahat, pero marami ngayon rebellious eh. That's why ang mga choices nila mali. Kasi you start from the wrong footing na rebelde ka sa authority, Diyos din naman na naglagay dyan. So yung mga mindset na kagaya na binanggit ni Sister Bea, that's the starting point eh. You recognize na wala ang Diyos, wala ka. You recognize that you need people around you and you need not just advice, you need guidance talaga coming from them. So, bago tuluyang umalis ang ating kapatid papuntang Switzerland, kakanta muna siya at ang kakantahin niya. It's a beautiful song, no? Who is like the Lord? Sige, Sister Bea. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing
Thank you, Sister Bea. Final word, we have a covenant-keeping God. It means He would always be faithful. He will never give up on you, and He will pour out all His graces and mercies, even at times when we lose ourselves because of the difficulties that we are going through. Sana po marami tayong natutunan, marami po akong natutunan sa umagang ito na ang pinagdaraanan natin ay actually, this is a road made of gold. Alala ko si Job, sabi niya, after this, I will be like gold. And true enough, through the witnessing of mother and daughter, there's gold in every difficulties, in every challenges. Look for it. Look for it, mga kapatid. Huwag niyong sayangin. Embrace them. Because in the long run, you will never be the same again. At bilang pagtatapos po, I'd like to sing this song. It's a beautiful song. Tama-tama kay Bea. My future is in your hands. Para sa ating lahat din naman ito. You are all I have, Lord. My future is in your hands. You are all I have, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. I greatly rejoice in your presence, Lord. I greatly rejoice in your presence, Lord. I greatly rejoice in your presence, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. That is why I greatly rejoice. That is why I greatly rejoice. God bless everybody. Have a nice weekend. See you next Saturday. God bless. 2 Timothy 2:2.